Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Isang mayor sa Laguna, sa lalawigan ng Laguna, mga kaibigan, ang binaril at napatay binaril sa loob ng munisipyo mismo. Pero siya po ay namatay sa ospital. Ito daw ay kasalukuyang iniimbestigahan, mga kaibigan. Pero itong mayor na ito ay sinasabi po na napasama ang pangalan doon po sa drug matrix ni Pangulong Digongyo. May balak po ang pamahalaan, mga kaibigan, na itong mga state prosecutors ng Department of Justice, mga auditor sa Commission on Audit, ay gamitin o italaga sa Office of the Ombudsman bilang mga prosecutors. At ngayong gabi, mga kaibigan, hanggang alas 12 ng hating gabi po tayo mapapakinggan sa DWBL dahil Biyernes po ngayon. At back to back ang ating programa, Lapid Fire. Susundan po yan sa ganap na alas 11 ng ating pong live jamming na magtatampok sa ating mga mahuhusay na working musicians at entertainers na hanggang ngayon po wala pang ginagawa itong pamahalaan upang makabalik sila sa trabaho. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pinag-aaralan daw ng Department of Justice, mga kaibigan, itong pagtatalaga sa mga state prosecutors, ito yung mga piskal at state auditors bilang resident ombudsman sa gobyerno na meron pong sa mga government agencies na meron pong katiwalian. Alimbang ahensya ang walang katiwalian, isama mo na yung pong mga GOCC o government controlled, owned and controlled corporations. Sabihin nyo sa amin kung alin dyan ang walang katiwalian. Ayon po dito kay Justice Secretary Menardo Guevara, mga kaibigan, nag-meeting daw yung task force na kanilang pinamumunuan, yung task force against corruption. Baka naman yan task force na yan, yan mismo yung corruption. Parang mga pinopondohan na poverty alleviation, popondohan, tapos yung palang nagdudulot ng poverty. Ito ho, ayon dito kay Justice Secretary Menardo Guevara, mga kaibigan, sa huling meeting daw ng task force, kasama ang Office of the Ombudsman, Commission on Audit at DOJ, ay nagkasundo na subukan itong ideya na i-deputize yung pong DOJ, prosecutors, COA auditors, at resident ombudsman in certain corruption-prone agencies. Certain, mamimili, mga kaibigan, unang-una, ano ho yung DOJ, nasa ilalim yan ng executive branch of government. Hindi po katulad nung dalawang ahensyang sinasabi nila, ombudsman at saka itong Commission on Audit, yan dalawang tanggapan na yan,
Mga constitutional office po yan. Ang sabi ho, ang Ombudsman, COA at Commission on Civil Service, kasama pa pala itong Civil Service, na kahit hindi raw po bahagi ng main task force, ito yung task force na binabanggit na itinalagang mag-imbestiga sa mga katiwalian sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Sila raw ay imbitado o inanyayahan na magtrabaho kasama ng panel. Mga kaibigan, dati nang meron yan eh. Ano ba yung pinagagawa nyo? Eksperimentong walang kabuluhan? Mga kaibigan, yung pong COA, merong mga resident auditors yan. Ang ombudsman nga meron ding mga opisina yan sa mga tanggapan ng gobyerno. Merong ombudsman, resident ombudsman, merong resident COA. Pero magtaka kayo, bakit yung mga yung mga labag sa mga batas na paggasta, pangungontrata, pagpasok sa kontrata, mga kasunduan ng iba't ibang tanggapan, nagtatagumpay kahit na nandoon yung COA. Hindi ba? Natatandaan ko nung nakaupo si Mayor Alfredo Lim, mga kaibigan, bilang mayor ng Maynila, pagka may mga proyektong papasukin, may mga kasunduang papasukin, si Mayor Alfredo Lim bilang mayor, alam nyo ginagawa niya? Humihingi muna siya ng opinyon sa Commission on Audit kung aaprubahan, kung papasa sa pamantayan ng Commission on Audit, at saka niya ilalarga yung programa o proyekto na inihihingi niya ng permiso, mga kaibigan. Ganun sana dapat ang mga public official, hindi ho ba? Hindi yung birada ng birada. Kaya ngayon, yung Commission on Audit, halimbawa, yung naglalabas sila ng tinatawag na audit report, taon-taon yan. Pero yung inilalabas nilang audit report, para yun sa nakaraang taon. Halimbawa, 2020 ngayon. Pag pumunta kayo sa website ng Commission on Audit, yung kanilang mga ginawang audit report, nakapost yan doon sa kanilang website, mga kaibigan. Yun nung nakaraang taon yun para sa 2019 yun nangyari na. Kaya dito sa mga report nila, makikita nyo, meron silang mga, ang terminong ginagamit nila flag, mga kaibigan. Merong sinisita sila, na mga proyekto. Hindi ba dapat yung ginagawa ni Mayor Alfredo Lim noon sa lungsod ng Maynila, bago pa lang yung proyekto, at yung kasunduan, bago pa lang ipatupad yun, humihingi na ng permiso, ng clearance sa Commission on Audit. Hindi ba? Kung papasa. Dahil kung hindi papasa, mga kaibigan, useless na ituloy mo isang proyekto. Bakit? Makakasuhan ka lang Hindi ba? Magkakaroon ka ng kaso. Pero wala tayo na balita ng Commission on Audit nag-file ng kaso, mga kaibigan. Ngayon, basahin muna natin kung ano yung plano nila. Ang idea raw nito, sabi ni Guevara, na i-deputize o italaga ito mga state prosecutors at auditors, galing daw yan sa ombudsman. Di lalong wala nang mangyayari ngayon. Hindi ba? Pag pinagsama-sama mo yan, na merong mga separate functions yan, mga kaibigan,
mandate, separate mandate sa batas. Yung mga ahensya na yan, DOJ, COA. Yung COA, constitutional office yan. Yung ombudsman, constitutional office yan. Mga kaibigan, may sariling kapangyarihan yung mga yan. Ang ombudsman, ganun din. Sipin mo, pagsasama-samahin mo, para magsabuatan? Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Lintik makaisip itong si Martires, mga kaibigan. Yun nga lang, yun lamang SALN Di ba? Nasa batas din yan, mga kaibigan, na kinakailangan lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno nagpapile o naghahain ng kanilang statement, assets, liabilities and net worth, SALN, mga kaibigan, taon-taon yan. Pero di ba, hindi nasusunod yan. O kaya, hindi po nagpo-provide ang ombudsman ng kopya. Ayaw na nila, di ba? Pinatigil na nila. Samantalang, may batas, di ba? Nung isang araw lang may binabanggit tayo na nakasuhan na hatulan ng Sandigan Bayan dahil din po sa SALN. Pero, mga kaibigan, ngayon ayaw nang pumayag nitong si Ombudsman na magbibigay ng SALN, kopya sa publiko. Kahit sa media, pinararatangan pa yung media na kinukutungan daw yung mga kumukuha ng SALN, yung ikinukuha nila ng SALN, yung kopya, o kinukutungan daw yun. Sila ito nangongotong mga kaibigan Ang number 1 extortionist dito, yung tanggapan ni Martires, yung ombudsman. Ito sabi ni Martires, paliwanag niya bakit niya naisip ito. Yun daw kanyang opisina, walang sapat na manpower upang buhayin yung resident ombudsman of the past on their part. Kasi meron ngang resident ombudsman niya nawala. Mga kaibigan. Lahat ng opisina meron yan, parang COA yan. Nagtatalaga sila ng opisina diyan sa pero wala namang wala namang naging epekto yan na para masugpo ang graft and corruption mga kaibigan Ang pangalawa, bakit ka maglalagay ng mga state prosecutor diyan? Executive yan Bakit mo pagsasamahin yung COA, yung ombudsman, gayong co-equal branch of the government yan? Mga kaibigan, may kanya-kanyang function na dapat gampanan yan. Hindi mo pwedeng paghaluin yan. Eksperimento? Mga kaibigan, katarantaduhan po yan. Di lalong naging corrupt ang sistema natin, nawala na ng kontrol lalo para masugpo ang katiwalian. Yung mga piskal, yung mga prosecutor na sinasabi nila, under ng Department of Justice yan, ng National Prosecution Office, under ng Department of Justice. Paano yan? Yung mga yan, kasama yan sa mga pwede mong kasuhan sa ombudsman Ang mangyayari niya, natatandaan ninyo, nung martial law, naging corrupt yung PC, di ba? Yung Philippine Constabulary. Ang sinasabi nilang dahilan, nung araw, kaya daw naging corrupt yung PC. Armed Forces yan Dati, yan isa sa mga major command ng
ng Armed Forces of the Philippines. Mga kaibigan, dati 4 yan eh. Philippine Navy, Philippine Army, Philippine Constabulary, at saka Philippine Air Force. Dati 4 yan. Yung Major Service Command ng Armed Forces of the Philippines. Pero nabuwag na yung PC. Nung pagkatapos na maluklok sa kapangyarihan si dating Presidente Cory Aquino dahil binuo na yung Philippine National Police. Dati nung nag-martial law, pinasailalim sa kapangyarihan ng Armed Forces of the Philippines ang police. Kaya yung PC, yung Philippine Constabulary, naging PCINP. Ano nangyari nung araw? Nung pagsamahin ho yan. Ang sinasabi nila naging dahilan, kaya naging corrupt yung PC, yung Philippine Constabulary, dahil napasama sa mga pulis. Diba, nung martial law kasi, yung mga mobile na nagpapatrolya, laging may kasamang isa o dalawang military na galing sa PC. Mga kaibigan, naituro daw ng mga pulis yung mga istilong kung paano pagkakapirahan, yung mga pagkakapirahan. Kaya, nung matuto, naging corrupt, naging mas masahol pa raw itong PC. Kaya, nung ginawa yung konstitusyon sa ilalim ng panahon ni Mrs. Cory Aquino, mga kaibigan, binuwag na yung Philippine Constabulary at lumikha ng bagong batas, yung Philippine National Police Law. Sabi ko nga sa inyo, yung sumulat niyang batas na yan, naging kaibigan ko si General Rodrigo Gutang, na kalaunan, naging kasi siya, naging congressman. Kaya siya ang naging author ng Philippine National Police Law, mga kaibigan. So, madalit sabi, eto ho, mas matindi itong gagawin nila. Sapagkat, yung Office of the Ombudsman, constitutional body yan. May sariling mandato yan sa saligang batas. Kaya tayo merong mga hiwalay na sangay ng pamahalaan, sa sangay ng pamahalaan natin, para hindi maimpluwensyahan ng isa't isa yung kanilang tungkulin. Ay, sasama mo yung mga piskal dyan. Hindi ba, isa sa malaking problema ngayon, may mga korap na piskal. Hindi ba? At hindi lang marami yan. Mga kaibigan, ang daming korap dyan, mga sip-sip buto, na piskal. Kaya tawagin nyo, kaya pinalitan yan Prosecutor ang ipinalit. Dati piskal kasi tawag dyan Ano naging prosecutor naman? Naging persecutor. Masyadong umabuso yung maraming piskal na gago, mga kaibigan. Yan nga, hindi na mga nala-lifestyle check yan Di ba? Dapat kasama sa nala-lifestyle check yung mga piskal mga kaibigan, matakin mo, ihahalo mo yan. Anong kapangyarihan meron kayo? Anong kapangyarihan meron itong Department of Justice? Ano yan, kasunduan, pwede yun? Ba, hindi pwede yan. Lalabagin ninyo yung saligang batas. Hindi ba? Paglabag yan sa saligang batas, mga kaibigan. Bakit kayo maghahalo-halo ng ganyan? Mga kaibigan. Ngayon, ang talagang tama, ito. Inaamin na mismo nitong ombudsman. Di ba yung panukalang yan, ibig sabihin, pag-amin niya na inutil sila, di ba? Nagkukunya-kunyarian ito. Itong si Martires.
Ha? Mga kaibigan, hindi ba itong mga magnanakaw sa kasalukuyang administrasyon, wala naman silang naparusahan dyan eh. Hindi ba? Wala namang nakasuhan na, wala eh. O pagkatapos paghahalu-haluin mo yan, o di nagkahawa-hawa na yan. Nawala na ng saysay. Ha? Yung essence ng pagkakalikha sa bawat tanggapan. Yung pagkakahiwa-hiwalay. Ang tawag dyan, check and balance. Mga kaibigan, kaya kita ninyo, ang prosecution under ng executive. Pero ang mga husgado, under yan ng judiciary. Mga kaibigan, bakit? Para may mga check and balance, hindi ho ba? Yan ang konsepto niyan. Kung bakit nilikha yung mga tanggapan na yan. Upang halimbawa, ang ombudsman, ang totoo niyan, yung mga pinagsasabi nitong si Martires nung umpisa pa lang, ito dapat mabuwag na yung ombudsman. Unang-una, wala siyang kakayahan eh. Hindi ba? At pinalalabas niya ang ombudsman, kapareho na niya yung opisina. Wala na ring saysay. Bakit mo pa pagsasama-samahin? Buwagin mo na lang yan. Hindi ba? Buwagin na lang yung ombudsman. Katunayan, sila ay pinatigil na nila ngayon yung paglalabas ng kopya ng mga salin. Para hindi na maisa publiko. Para sila na lang ang makapangutong. Mga kaibigan, pinatigil mo yan eh. Trabaho nyo yan. Hindi ba? O di inaalisan mo ng kapangyarihan ang opisina mo. Edi isara na yan. Wala na pala kayong gagampan ng tungkulin at kapangyarihan. Yan ang pinakamaganda riyan. Kaya ngayon, pagka magdidimanda ka ng magnanakaw, huwag ka na pumunta sa ombudsman. Kasi ang mangyayari lang dyan, kakausapin nila yung inireklamo mo. Tatakutin nila. Siyempre, matatakot yun. Maglalagay sa kanila yun. Ikaw naman na nagdemanda o nag-provide ng information sa kanila na si ganito magnanakaw, yung ibinigay mong impormasyon para laban sa isang magnanakaw na binigay mo sa ombudsman, para kang gago, lalabas kang gago, lalabas kang pindeho, tuturutotin ka ng ombudsman. Hindi ba? Tuturutotin yung kaso mo mga kaibigan aaregluhin nila yun. Sila na lang ang nagkakaalaman. Hindi ka rin na nila isasali. Halimbawa, magpa-follow up ka. Hindi ka na nila papayagan mag-follow up. Di ba na bulgar na para makakuha ka ng update doon sa mga kaso na nakasalang dyan sa ombudsman. Maglalagay ka 50,000. Sino may sabi niyan? Ang nagsabi niyan, yung naging karibal ni Samuel Martires, na maitalagang ombudsman sa kasalukuyang administrasyon, na naging abogado pa nitong si Presidente Digongyo. Dati, babae yun. Siya nagsiwalat niyan mga kaibigan Meron daw siyang kaso dyan na pinapalo up niya, ayaw siyang bigyan ng impormasyon kung ano na ang development dun sa kaso niya. Pero nung naglagay siya ng 50,000, binigyan siya ng impormasyon. Kung ano na ang estado nung kasong hinahawakan niya sa ombudsman. Wala na corrupt na Kaya dapat itong ombudsman, baliwalain na yan Wala nangyayari sa kaso niyan. Samantalang yan katulad na sinasabi natin, malinaw ang mandate niyan, masyadong makapangyarihan yan, baka akala ninyo.
kung gagampanan lang nila ang kanilang trabaho. Napaka makapangyarihan niya kung hindi nila ibabangketa yung mga kaso. Binabangketa nila yung mga kaso, pinagkakakitaan yung katiwalian. Kaya hindi mo masusugpo eh. Paano mo susugpuin yung katiwalian dito sa Pilipinas? Kung yung mag-iimbestiga nalalagyan. Hindi ba? Mga kaibigan, walang katapusan yan. Ano yun? Sabi nga sa inyo, hanggang sandigan bayan yan eh. Yang katiwalian yan eh. Napakaraming kaso na, maliwanag na yung Kibong Revilla, di ba? Kina Jinggoy Estrada. Asa na? May nangyari pa ba doon sa kaso ni Jinggoy Estrada? May papili-pelikula pa ngayon yan, damuhong yan, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Palibasa, mga kaibigan, yang si Jinggoy, balak na namang kumandidato niyan, di ba? Gagawa raw ng pelikula. Bakit? May nanonood pa ba ng pelikula? At kung ako, kayo, sigurado ko ito eh. Pag si Jinggoy Estrada gumawa ng pelikula, sino sa inyo manonood? Ako, kahit bayaran mo ko, ba't ko panonoori? Artista ba yan? Artistahan lang yan eh. Hindi naman tunay na artista yan. Mukha pa lang yan. Hindi naman mukhang artista yan eh. Di ba? Mga kaibigan, napanood ko nga yung isang pelikula luma nyo sa TV. Pinalalabas sa TV. Kalilipat ko. Ba nakita ko, si Jinggoy Estrada pala yun. Walang damit pang itaas. Nakapantalon lang. Yung bewang nasa dibdib eh. Yung yung pinakabewang ng pantalon, halos nasa dibdib na eh. Ang taas nung bewang eh. Mga kaibigan eh. Kaya pag namewang yan si Jinggoy, akala mo may pakwan sa kilikili. Mga kaibigan, paano dito? Dito nakapamewang. Hindi dito sa bewang eh. Nasa tagiliran yung kwan eh. Yung kamay eh. Akalain mo, lakas ng loob nitong gumawa ng pelikula. Gagamitin niya sa kampanya niya. Ang pangit. Sino man hindi naman marunong umarte yan. Hindi naman tunay na artista. Ginawang artista lang ng tatay niya yan para makapasok sa politika eh. Parang yung anak ni Lito Lapid, di ba? Yung Mark Lapid. Artista ba yun? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito, tinan mo, gumagawa sila ng sarili nilang batas, mga kaibigan, with the approval of guidelines. Ito mo yung isang lukulukong naggagago-gaguhan, yung pagago-gago na si Belica, di ba? Presidential anti-corruption daw sila, asan? Ayun, nakabuntot kay Bongo. Namamahagi ng ng mga relief. Mga kaibigan, trabaho niya ba 'yon? Ano trabaho niyo? Yung nagrereklamo sa inyo, singilin ninyo ng bayad ng tigi 1,000, Sipin mo, mga nagmamalasakit sa bayan. Para malipo lang corruption dito sa Pilipinas. Yung pang mga tao, ang sinisingil ng 1,000 piso para doon sa bawat pahina 1,000 piso ng affidavit of complaint. Mga kaibigan, kung ilang pahina yun, kung 10 pahina yun, makukunti pa yun, 10 pahina, 10,000 na yun. Hindi ba? Tanggapan ng gobyerno yan, ba't kayo naniningil? Gago ba kayo? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat.
Rapid Fire. Kaya ako naawa ako doon sa mga palahanga, ha? Yung mga palahanga na hindi nalalaman ng mga ginagawa nila, yung takbo ng isip nila kung paano sila naniniwala. Eto, tatapatin ko na kayo. Hindi ba mag-e-eleksyon ngayon sa 2022? Mabigat ang laban. Kasi suswapangin lahat ng kasalukuyang administrasyon, lahat gagawin para magtagumpay sila. Kung sino man ang kanilang patatakbuhin, hindi ba? Ito na nga lang pandemic na to, ginagamit na to. Kaya yung mga luko-luko rin na politiko, ito, magkaalaman tayo, ilabas natin ang tunay na baraha. Ha? Paano magtatagumpay ang bayan? Tapos marami pang buwang na mga Dutertaning, di ba? Wala ka nang magagawa dyan. Ang kailangan lang dyan, talagang ang bansa, ang mamamayan, manindigan ka. Hindi ba? Hindi yung pag-eleksyon, tatanggap ka ng pera, magbabago na naman ang isip mo. Boboto mo kung sino yung tinanggapan mo ng pera. Ito, magtapatan na tayo kasi lamang na sila eh. Nakita ninyo yung mga supposed to be opposition, tahimik sila. Nagpapanggap na lang eh. Imbestiga rito kunyari, imbestiga ron. Pero pagtatamaan yung administrasyon, tahimik sila. Halimbawa, yung kaso ng Manila Bay Dolomite Sand. Kumibo ba yung mga senador? Nung una, kumikibo. Ba't di nyo pa imbestigahan? Hindi ba? Ba't di nyo pa imbestigahan? Meron bang naglakas ng loob, magpa-imbestiga niya? Magtapatan na tayo kahit ano pa sino pa ang pinapaboran ninyong politiko. Aminin natin at sa hindi. Ha? Malibang kay Vice President Robredo Kasi nga, hindi naman siya kasali sa kalokohan na yan, mga kaibigan. Pero itong mga senador, wala na. Baliwala sa kanila kung manalo man yung kasalukuyang administrasyon sa 2022 o yung mamanukin na kandidato ng kasalukuyang administrasyon para sa 2022. Baliwala sa kanila yan, sa mga nakaupong oposisyon. Tandaan ninyo, sinasabi natin, unang-una, yung ginagawang pambabraso para mawala ng pagkakataon ang iba at ang meron lang maiwan ng pagkakataon sa mga kapanalig lang ng administrasyon. Mga kaibigan, doon pa lang mahalata mo na sila Halatang-halata na yung mga oposisyon na yan Hindi ba? Bakit? Pabor sa kanila yun. Yung ginagawang panggigipit, pananakot, para walang makakampanyang iba. Kaya nakita ninyo, si Vice President Robredo, pag kami ginawang mabuti, kahit anong gawin, ang kahulugan lang sa kanila nun, masama. Bakit? Para, tinan mo, si Digong mismo nagsabi, di ba? Si Digong nyo. Ano sabi niya? Pag kumandidato ka sa susunod na eleksyon, wawaswasing kita. Ano ibig sabihin nun? Hindi nahihiya, di ba? Hindi nahihiyang magsalita ng ganun. Talagang tahasan meron bang nagsalita dyan sa oposisyon? Bakit? Mga kaibigan, pabor sa kanila lalo re-electionist ka. At kung ikaw naman, senador ka na nagbabalak kang tumakbo sa 2022 para sa mas mataas na pwesto, kung presidente at vice president, baliwala sa iyo yung ginagawa ni
ni Presidente Duterte para sa mga gustong makapanungkulan sa gobyerno dahil lahat ng may karapatan dito, yung ibig sabihin may kakayahan, sisiraan kanila. Pero baliwala yun sa mga nakaupong senador kay oposisyon. Nagpapanggap na lang yung mga yan eh. Niloloko na kayo niyan, hindi nyo pa alam. Ginagawa kayong bobo. Bakit? Pabor sa kanila yan. Kasi sila, nandyan na. Sila na lang ang nakapagsasalita. Yung iba, hindi na. Si Vice President Robredo nga, wala pang sinasabi, minumura na eh. Di ba? Para masira na kagad eh. Pero, nakita naman ninyo ang nagiging epekto. Pagka sinisiraan yung Vice Presidente, ang dami sumisimpatya lalo. Kaya kita ninyo, binago na naman nila yung takbo ng ng linya nila, balik na naman sila sa droga. Pabalik-balik lang sila dyan eh. Pag nabuko muna sila Rusano, pagka nabuko na sila, babalik na naman sa droga, kampanya na naman sa droga. Walang katapusan yan. Paikot-ikot, paikot-ikot. Yung sinasabi, mga kaibigan. Tingnan ninyo, pabor sa kanila yan. Kahit sa mga oposisyon, tuwan-tuwa yan eh. Lihim na nagtatawa yan, di lang ninyo alam. Akala nila kasi bobo lahat yung mga yung nasa publiko, Akala nila lahat yan bobo, hindi nakakaintindi. Pero basahin nyo mabuti. Kung sino yung mga nakaupo ngayon, dyan din manggagaling eh. Yung mga ikakandidato, tsaka yung mga pasunod-sunod na parang atchoy kay Bongo. Yun si Belica. Talunan naman yan. Ako, suspecha ko, may toyo na yan eh. May sayad na yan eh. Mga kaibigan eh. Napabalita na yan. Natalo yan. Nagkaroon daw ng kwan yan eh. Ng diferensya yan. Kaya pinarehab muna eh. Isipin ninyo. Yan ang mga tatakbo. Yung mga nagsisip-sip. Kailangan magsip-sip ka sa kanila. Kailangan manloko ka. Magpanggap ka. Graft and corruption daw. Presidential Commission on Graft and Corruption. Mga kaibigan. Walang mangyayari dito. Ito, tandaan ninyo. Yung sinasabi natin, hanggat hindi tayo umaalis sa mga paniwala tungkol sa partido, tungkol sa Aquino, tungkol sa Marcos, doon ka lang mamimili ng kandidato mo kung kanino nakapanig yung iboboto mo. Mali na. Wala nang katapusan yan. Mga kaibigan. Kaya sinasabi natin sa inyo, ang susi lang dito para magbago ang administrasyon. Dahil kung hindi nila gagawin ang totoong formula, walang mangyayari. Magtatagumpay ang mga demonyo, mga kaibigan. Ano ang dapat gawin? Lahat kasi itong mga nagbabala kumandidato ngayon, ang iba dyan, kunyari, sumusuporta kay Pangulong Digongyo. Pero sa bandang huli, iiba na ng linya yan. Di ba? Mag-iibang kulay na ulit yan. Nakikisama muna. Kasi natatakot sila. Baka gawin sa kanila yung ginagawa kay Vice President Leni Robredo. Ano ang pinakatanging paraan? Nakita ninyo bakit ang people power isa sa naging dahilan kung bakit nagtagumpay yun. Alam nyo kung ano? Unang-una, hindi naman talagang people power yun. Pero, ang tao, napilitan ng lumabas. Bakit? Maraming component yan.
Una, nagkaroon ng rallying point. Si Ninoy Aquino yun. Kaya nagtagumpay yun. Pero marami pang component yan. May mga nagtanim ng tuyong dahon. Hindi ba? Kung tawagin. Yan yung mga nagsisipag-rally. Pagkatapos, yung kahuli-hulihan, eventually, pagdating ng eleksyon, ano ang naging susi doon? Ang naging susi doon, yung pagsasakripisyo. Anong sakripisyo? Natatandaan ninyo ang ginawa ni Vice President Doy Laurel. Si Doy Laurel, tatakbong presidente noon. Siya lang ang natitirang presidentiable at that time na pwedeng ipantapat kay Pangulong Marcos. Ang problema, si Marcos, kahit na oposisyon si Doy Laurel, tumatanaw ng utang na loob si Marcos dyan Malaki na itulong ng pamilya Laurel kay Marcos. Sa kaso ni Marcos nung araw. At saka noon, ang mga politiko, mga kagalang-galang pa. Hindi mga bastos na katulad ngayon. Mga kaibigan. Ngayon, puro bastos na marami dyan. Mga hambog. Karamihan dyan, hambog. Mayayabang. Kung sa bagay. Yan nasa Biblia naman yan. Yan ang magiging karakter ng tao sa panahon natin. Ngayon, yung nagsakripisyo si Doy Laurel, sino ba si Cory nun? Asawa lang ni Senador Aquino yan. Hindi naman politiko yan. Di ba? Sabi nga sa inyo, sinong nagpumilit na patakbuhin siya? Si Don Chino Roses, yung dating publisher ng Manila Times. Sipin ninyo. Pero kung hindi ho nagsakripisyo si Doy Laurel, hindi sila magtatagumpay labang kay Marcos. Hindi ba? Paano kayo magtatagumpay? Sige nga, tatakbo si Cory, isang housewife. Pagkatapos si Doy Laurel. Siya na lang ang leader nun May partido si Doy Laurel, yung Unido. At saka si Doy Laurel, acceptable sa mga politician. Yun isang elemento para sa para sa presidente. Kailangan acceptable ka. Hindi bale, ito manalo, okay na yan. Di ba? Acceptable ka. Kasi, disenteng tao, magiting, di ba? Yung Doy Laurel, mga ganong klase ang kategorya ng tao nun. Si Marcos nga, kahit ganon, di naman bastos yan Nakarinig ka ba, nagmura si Marcos ng kininayo, di ba? Di naman Kininana, di ba? Hindi naman ngayon, si Doy Laurel, tinanggap niya yung katotohanan na kesa yung pinaghirapan nila mawala. Pumayag siyang maging vice presidential candidate. Sipin mo yon, isang veteran politician, mga kaibigan, pumayag na maging vice president ng isang housewife. Sapagkat ang tao nun, sumimpat siya kay Cory.
meron pa na mga pangyayari na kailangan mo magsakripisyo. Yun ang wala ngayon. Ito, nung panahon na tumakbo si APJ, ito, nabanggit na natin ito sa nakaraan. Nung tumakbo si APJ, kandidato rin si Ping Lacson, di ba? Ngayon, ito, merong pagkakataon, hindi alam ng publiko ito. Pinag-usap yan. Yung dalawa. Dalawang beses ito kinukumbinsi sila na magbigay daan sa isa't isa. Na pasyahan nilang dalawa kung sino sa kanila na magsama na sila imbes na magkahiwalay silang tatakbo. Magsama na sila. Labang kay Gloria. Dalawang beses yan. Kinumbinsi sila. Kayo na mag-usap, magpasya kung sino sa inyo ang pwedeng mag-giveaway para tumakbong Vice President at isa sa inyo, Presidente. Pareho nilang ayaw. Si Lacson, politiko na, di ba? Pero hindi siya pumayag. Pero nakita ninyo resulta? Nanalo ba si APJ? Natalo. Mga kaibigan, malaking bagay din. Nabawasan siya ng boto. Hindi ho ba? Kaya yun isang factor na makikita ninyong importante. Yung isasakripisyo mo ang sarili mong kapakanan o interes. Yun ang leader. Wala sila nun. Talo kayo. Mas madali kayong dadayain. Sinususpechahan nga, di ba? Si Lacson, pinatakbo talaga ni GMA. Mga kaibigan. Para hindi magtagumpay si Fernando po. Kita ninyo. Ngayon, iyan na naman ang kailangan na mangyari. Kaya ako nananawagan dun sa mga nakikinig sa atin. Kalimutan natin yan, Dilawan, Aquino, Marcos. Kalimutan natin yan. Walang ibubungang mabuti sa atin yan, pare-pareho. Ang mangyayari sa atin, iikot na lang ang mundo ng Pilipinas pag hindi tayo tumigil dyan. Puro Marcos, Aquino na lang ang paglalabanan. Iwanan na ninyo yan. Bumangon na kayo. Diyan sa pagkakadapa ninyo riyan. Sa Aquino, Marcos. Sila lang naman ang may problema na Tapos na ang bahagi ng mamamayan dyan. Sarado na ang aklat para sa mamamayan. Kanila na lang away yan. Ano yan? Tuwing magbabago ng administrasyon, wag ilibing si Marcos. Hukayin si Marcos. Ganun ba yon? Doon na lang tayo iikot. Ngayon, ang tanging susi para magtagumpay ang taong bayan, kailangan itong mga politiko marunong magsakripisyo. Kung hindi sila magsasakripisyo, wag nyo silang iboboto. Hindi ba? Wag nyo silang iboboto. Ang talagang, ang daming naghahangad maging presidente dyan, wala namang karapatan pa mga kaibigan. Hindi ba? Yung mga naghahangad na yan, may uubra pa ba sa inyo? Kung ang hahanapin natin kwalifikasyon. Meron pa bang masihigit kay Antonio Carpio? Sige nga. Kahit hindi presidente, senador.
Pero kailangan ang lahat magsama-sama. Ha? Magparaya ng kanilang sariling ambisyon. Kung may pangalan, yung iba, may pera. Ako ang magiging presidente, may pera ako eh. Ako sikat eh. Sikat ka nga. Yung kwalifikasyon mo. Sa pamantayan ngayon, isa lang ang kwalipikado. Ha? Kung presidente, sabihin ko sa inyo, si Justice Antonio Carpio. Pwede rin siyang vice president. Pwede siyang magpresidente. Pinakamababa, senador. Pero bakit natin gagawin senador yan kung pwede naman natin gawin vice president yan? Diba? Sa presidente, pwede nga yan eh. Bukod tangi, si Carpio lang ang nanindigan para sa Pilipinas. Tandaan ninyo yan. Laban sa China. Siya lang yun. Kaya niya eh. Alam niya yung ginagawa niya. Matagal ang kanyang karanasan sa judiciary bilang maestrado ng Korte Suprema. Mga kaibigan, siya lang yun. Kung wala siya, di wala na nagsasalita. Wala nang nanindigan na leader laban sa China. Kailangan natin yan. Mga kaibigan. Ang kailangan ngayon, kung hindi magpaparaya, magbibigay ng daan, itong mga, anong tawag mo rito? Itong mga politiko, gamitin ninyo yung impluensya ninyo, yung pangalan ninyo, para sa ibang mas kwalipikado sa inyo. Yung hindi hahatiin ng bayan. Huwag na tayong pumayag na, katulad nito, itong administrasyong ito, kakampi nito, puro magnanakaw eh. Bakit tayo sasali dyan? Tapos makikita ninyo sa eleksyon, yung ibang mga kasama nito ngayon, kasama rin ng ibang kakandidato. Ang pangit, di ba? Sana man lang kung sila magsasama-sama at magbibigay daan para sa tunay na kandidato. Mga kaibigan, walang mangyayari sa bansa natin. Ang gusto na lang natin, makaganti. Di ba? Pero kung ang gusto natin, pagbangon ng bansa, unang-una, leader, importante, hindi ka ipapahiya. Hindi magiging maliit ang tingin sa'yo ng ibang mga bansa. Nasa leader yan. Mga kaibigan. Ngayon, maasahan mo, abutin mo ngayon sa ibang mga bansa. Ultimong ambasador dito, nang bubugbog ng kasambahay. Di ba? Mga kaibigan, yun lang ang susi. Isa yun. Dapat acceptable sa lahat. Yung pwedeng alam ng iba na magsisilbi sa interest ng lahat. Hindi magsisilbi sa interest lang nitong mga Dutertaning. Ganon. O kaya Dilawan. Hindi. Kita naman ninyo si Vice President Robredo, di ba? Parang iniwanan na ng partido niya eh. Nag-iisa na rin siya. Yan, pwede yan eh. Pwede yan si Vice President Robredo. Wag na ninyo ipipilit yung Aquino. Wala na yun eh. Ano mapapala natin doon? Hindi ba? Magdi-divide yun ng tao. Magtataboy ng iba yun. Yan na naman kayo di ba? Dapat wala nang Aquino, wala nang Marcos. Ang kailangan natin ngayon, magkaisa tayo sa likod ng mga tunay na leader. Hindi yung leader, dyan sa Senado, sino kukunin mo dyan? Mga kaibigan, binibigyan ko na kayo ng halimbawa,
Yun yung pwede lang nating makita pa ngayon eh. Oh. Eh nung nakaraang 2016 election eh, ang dami kong iniisip noon. Meron pa akong pinos eh. Duterte puno eh, di ba? Yung puno, yung justice, kaya lang nawalan ako ng gana ron. Nung pinagawa nila ng nung nakaupo na to si Digong nyo, pinagawa ng draft ng konstitusyon. Katarantaduhan niya. Yung lumabas yung yung draft ng konstitusyon, ang bantot, mga kaibigan. Eh, nawalan ako ng gana. Bagay, hindi naman kumandidato. Pero, yun lang ang paraan para mabalik ang dignidad naman nating mga Pilipino. Kailangan natin mga honorableng manunungkulan sa gobyerno. Kay sa maiinit na isyu ng bayan, bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire.